Magandang araw, mga ka-DIY. Meron akong UPS dito na sira na, hindi ko na magamit. Sira na yung board nito. Ngayon, ang balak ko dito sa UPS na to, kunin na lang yung transformer nito. Ito kasing board na to, tulog na. Hindi ko na magagamit. Itatabi ko na lang ito. Balang araw, may pukuhanan tayo pyesa. Bale, ito na lang transformer ang kukunin na. Dito ko ilalagay sa nabili kong DIY galing sa Lazada. Wala pa 1,000 ito. Kaysa bibili pa ako ng generic invert na madaling masira. Nasubukan ko na kasi ito, guys. May napuuna ako ng ganito. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko binuo. Gagamitin natin transformer na ito. Dito. Bale, itong inverter na ito may 24 volts. Pero may nabibiling 12 volts. Sakali may 12 volts battery na kayo. Kasi meron na ako 24 volts dito. 5 years na. 5 years na gamit. At super healthy pa. Bali, yun ang gagamitin ko rito. Eto, guys. Tatanggalin ko lang ito. Bali, madali lang naman tanggalin ito. Hindi naman ito nakasolder. Madaling hugutin lang. Ayan, guys. Bali, ang primary nito ay yung white at black na maliliit na wires. Ayan. Primary po ito. Makikita niyo sa video na nilagyan ko na filter capacitor para mabilis ang video. So pag i-video ko para ilalagyan ko na ito, matatagalan. Bali, nilagyan ko na rin ng mga battery terminal para mas madaling mailagay. Ayan, guys. Bali, ang output pala nitong white at saka black is 14 volts. Ito, guys, kinuha ko lang ito sa old power supply. Pinagpakunin ko lang. Yan na lang ginamit. Hindi ko alam anong tawag dyan. Pa-comment na lang kung anong tawag dyan. Nakalimutan ko eh. Bali, yung red at saka white, ang output nun ay 7 volts. Kung isasak yan, 20 yung transformer yung primary.
Ito guys, madali lang ito masundan. May ganito kayong transformer na galing sa'yo. Yung palang UPS na yon ay modified sine wave. Etong ina-assemble ko, itong binili ko ay pure sine wave na 50 Hz. Next na content ko po rito kung paano gawing 50 Hz. At lalagyan ko na rin ng housing. Transformer housing ang ilan. Magandang tignan. Tignan nyo mabuti guys. Para hindi yan galaw-galaw. Bali, ang requirements pala ng nabili ko ito ay 14 volts output ng secondary transport para sa 24 volt input na battery. Pero kung 12 volts ang gamit yung battery, dapat 7 volts to 6 volts ang output ng secondary na transformer na gagamitin nyo. Ayan guys, yan. Yung red na yon, pwede nyo pamalit dun sa black kung 12 volts ang battery nyo. Secure ko lang ito baka para hindi dumikit. Baka mamaya dumikit dun sa board. Goodbye inverter. Bali, ito palang may filter. Ito capacitor. Ilalagay din dito. Para ma-send module yung output ng primary. Ayan guys. Chinese kasi yung nakasulat dyan. Hindi ko naintindihan. Pero may diagram man ito para masundan nyo. Bali, sinunod ko na lang yung diagram nyo. Saan ilalagay yan. Ang kagandahan nito guys, hindi ka nabibili lang mga modified sine wave na inverter. Bumuo ka na lang katulad nito. Eto guys, gumamit ako ng DC breaker 20 amperes para sa battery input. Para safety first muna tayo kasi malakas mag-spark ito. Bali yung battery ko pala ay 80 amps. Hanapin nyo lang yung positive at negative dyan sa board na yan. Dali lang naman hanapin. May nakasulat naman.
Pasensya na kasi hindi magnetic yung screwdriver ko. Kaya medyo nahirapan akong ilagay. Ayan, guys. Double check ko na lang bago i-on. And dino-double check ko lang. Yun po yung battery ko. Dito ko yung battery. Ayan. 80 amperes, 24 volts. Only 8 column fan. 5 years na po yan. Hanggang ngayon buhay pa. Ayan guys. Check ko yung voltage output ng battery para makita nyo. DC volt 26.7. Ito po ay temporary lang para may pakita ko na gumagana itong DIY inverter na pure sine wave na ginagawa ko. Bali 50 Hz po ito Next content ko gagawin ko 60 Hz. At ilalagay ko sa mga transformer housing. May nabibili ko sa Lazada ng gano'n. Ibibigay ko na lang po itong link kung nung itong DIY inverter na to. Ilalagay ko sa description. Ready. Yan na guys. Umilaw na yung module niya. Meaning, na-sense niya na yung output ng transformer. Yan guys, umilaw na yung module. Check natin kung ilan ang output. Punta tayo sa AC.
233 output. Wow, ang lakas. Kaya mag-ingat kayo guys. Hindi po ito magdidikit kasi nakaikot naman yung wire niya dun sa may filter capacitor. Lagyan ko na lang ng outlet sa matest natin. Laging i-off bago maglagay ng outlet. Ayan. Hindi ka naman kukuryente dito guys. Hindi naman ano yan. Electrolytic capacitor. Hindi katulad na mga capacitor ng microwave. Ayan guys. Milaw na. Double check ulit. Ayan guys, walang ugong. Walang ugong yung electric fan, kundi hangin lang naririnig mo. Pag UPS ang gamit mo at sinaksak mo yung electric fan, ang lakas ng ugong. Hindi siya pwedeng isaksak motorized dun sa mga UPS. Pero dito, pwede. Kasi walang ugong. 50 Hz pa. Pero mas maganda kung 60 Hz mo. Next content ko po. Gagawin ko 60 Hz. Ayan, 26.4. May part 2 pa po ito. Ang lakas ng hangin guys. Maganda itong gamitin kung may solar panel ka pa. Sobrang makakatipid talaga kayo sa ilaw at sa paggamit ng electric fan.
mas maganda na naman itong toroidal lang gagamitin nyo. Ito pala yung module guys. Pwede mong i-convert ng 60 Hz. Yeah. Ano ba yan? Nahulog ka. Buti na lang. Ito guys. May ililipat ka lang jumper dyan para maging 60 Hz. Next video ko, tuturo ko po paano. At yung mga nakagawa na nito, pa-comment down below na lang po. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. May part 2 pa po ito. Salamat po.